Sa puntong ito, malinaw na ang sitwasyon. Halos durog na ang Iran. Hindi lang basta umatake ang US, winasak nila ang malaking bahagi ng military system ng Iran. Maraming base, kagamitan, depensa at paraan ng utos ang hindi na maayos o tuluyan ng nasira. Pati leadership nila, apektado na rin. Ngayon hindi na lang ito tungkol sa mga pag-atake mula sa itaas. May mas malaki pang posibleng mangyari. Posibleng sumunod ang pagpasok ng US sa lupa. At kapag nangyari iyon, isang unit ang laging nababanggit, ang Delta Force. Ito ang elite na Special Operations Unit ng US at sila ang ginagamit sa mga misyon na delikado, mabilis at kailangan eksakto ang galaw. Ang posibleng target ay ang enriched uranium ng Iran. Isa ito sa pinakasensitibong bahagi ng laban dahil pwede itong gamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Kaya ang iniisip ngayon ay hindi lang sirain ang mga lugar na ito, kundi kunin mismo ang uranium. Diretso, mabilis at siguradong kontrolado. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pero bago mangyari iyon, malinaw kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon. Hindi na ito yung Iran na kilala dati. Ang military nila ay halos natira na lang sa dating lakas. Araw-araw ang airstrikes at walang tigil ang pag-atake. Habang halos wala na silang sapat na depensa para pigilan ito. Malaki ang nawala sa kanila. Isa sa pinakamabigat ay ang pagkawala ng dating Supreme Leader na si Ali Khamenei sa unang wave pa lang ng strikes. Kasunod nito, sunod-sunod ang pagkawala ng mga key leaders. Dahil dito nawalan ng malinaw na direksyon ang kanilang military at naging magulo ang pagdedesisyon. Sa kabuuan, mahigit 1,100 military personnel ang napatay. Ang US naman ay nakapagpalipad ng mahigit 6,000 at 500 combat missions at nakatama ng higit sa 7,000 targets. Kapag isinama ang Israel, umaabot ito sa halos 15,000 targets. Sa dagat, mahigit 100 naval vessels ang nasira o tuluyang nawasak, kasama ang missile launch sites, drone systems at iba pang mahalagang kagamitan. Ibig sabihin hindi ito simpleng pag-atake. Malawak na pagwasak ito sa kakayahan ng Iran na lumaban. At ang mas mabigat na gawa ito ng US gamit ang lakas sa ere na hindi na kayang sabayan ng Iran. Pero posibleng hindi pa ito ang huling hakbang. Ang mga nangyari ay parang paghahanda para sa susunod na galaw. At kung magpapatuloy ito, ang susunod ay mas direkta at mas delikado dahil hindi na ito manggagaling sa itaas kundi sa lupa. Kapag nangyari iyon, magbabago ang takbo ng laban. Hindi na lang ito air campaign kundi magiging operasyon na mabilis, tahimik at eksakto ang galaw. At sa ganitong klase ng misyon, kailangan ng tamang impormasyon, tamang timing at walang pagkakamali. Sa ngayon malinaw ang sitwasyon. Wasak na ang depensa, magulo ang leadership at bukas na ang daan para sa susunod na hakbang. Ang tanong na lang ay kung hanggang saan pa ito aabot. Sa puntong ito malinaw na hindi pa tapos ang plano ng US. Ang mga nangyari sa kalangitan at dagat ay mukhang simula pa lang ng mas malaking operasyon. Hindi na lang military ang target ngayon. Ang mas mahalaga ay ang enriched uranium ng Iran. Isang bagay na matagal nang gustong kontrolin ng US. Mahalaga ito dahil ito ang pinaka-base ng nuclear weapons. Ayon sa mga ulat, may hawak ang Iran ng mahigit 400 kilo ng uranium na nasa 60% ang enrichment. Ang problema, mula sa antas na yon, kaunting proseso na lang ang kailangan para maging weapons grade. Ibig sabihin, malapit na ito sa puntong pwede nang gamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Dahil dito hindi sapat para sa US na sirain lang ang mga pasilidad. Kailangan nilang kunin o i-secure mismo ang uranium. Dito pumapasok ang posibilidad ng isang ground operation. At sa ganitong klaseng mission, ang pinakaangkop na unit ay ang Delta Force. Sila ang ginagamit sa mga operasyon na delikado, mabilis at kailangan eksakto ang galaw. Ang ganitong misyon ay hindi basta pagpasok at paglabas. Kailangan alam ang eksaktong lokasyon ng target. Madalas ang mga ito ay nasa ilalim ng lupa at protektado pa rin. Kahit mahina na ang military ng Iran, may security pa rin sa mga lugar na ito. Kailangan sobrang bilis ng galaw at walang puwang para sa pagkakamali. Kapag nagkamali, pwedeng maipit ang unit o lumala ang sitwasyon. Hindi rin ito kayang gawin ng US mag-isa. Kailangan ng koordinasyon sa Israel at iba pang kakampi. May basehan kung bakit posible ito dahil sa mga nakaraang operasyon kung saan nakapasok ang special forces sa mga target na nasa ilalim ng lupa at nakalabas sa loob ng maikling oras. Ipinapakita nito na kaya nilang gawin pero hindi ibig sabihin na madali. Para sa US,
Malinaw ang dahilan kung bakit nila ito gagawin. Ayaw nilang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Kahit na tinamaan na ang ilang pasilidad noon, hindi pa rin tuluyang natigil ang programa. May natira pa rin at hanggat may uranium, may posibilidad pa rin. Sa puntong ito, nagbabago na ang direksyon ng laban. Hindi na lang ito tungkol sa pag-atake at pagwasak. Ang layunin ay alisin mismo ang kakayahan ng Iran na gumawa ng nuclear weapon. Kapag nakuha o na-secure ang uranium, mawawala ang pinakamalaking banta at pwedeng matapos ang laban. Pero kung hindi magtagumpay, may posibilidad na lumala pa ang sitwasyon. Dahil kahit mahina na ang military at magulo ang leadership ng Iran, may hawak pa rin silang mahalagang bagay. Ito ang nuclear capability nila. Kaya sa ngayon kahit mukhang kontrolado na ang laban sa ibabaw, may mas delikadong bahagi na pwedeng magsimula sa ilalim. Ito ang susunod na bahagi na pwedeng magtakda kung paano magtatapos ang buong sitwasyon. Sa gitna ng gulo at tensyon, may lumabas na pahayag na parang nagbibigay ng konting pag-asa. Pero kapag sinuri ng mabuti, hindi ito sapat. Noong March 15, sinabi ni Abbas Araghchi na handa silang ibaba ang level ng enriched uranium. Sa unang tingin, parang malaking hakbang ito at mukhang lumalayo ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon. Pero ang totoo, hindi ito permanenteng solusyon. Ang pagbaba ng enrichment level ay pwedeng baliktarin. Kapag binaba, pwede ring itong itaas ulit anumang oras. Ibig sabihin, hindi nawawala ang kakayahan. Pansamantala lang itong pinapahina. Mas lumilinaw ito kapag tiningnan ng datos. Ayon sa International Atomic Energy Agency, bago pa ang mga naunang strike, may hawak ang Iran na mahigit 400 kilo ng uranium na nasa 60% ang enrichment. Ang level na ito ay hindi na malayo sa kailangan para sa nuclear weapon, kaya malinaw na malapit na silang umabot sa puntong yun. At hindi lang uranium ang usapan dito. Kahit ibaba pa nila ang level, nandyan pa rin ang mga makina na ginagamit para pataasin ito. Ang kaalaman ng kanilang mga scientists at ang mga kagamitan na kailangan para sa paggawa ng nuclear weapon. Ibig sabihin, buo pa rin ang kakayahan nila. Kahit may mawala na isang bahagi, kaya pa rin nila itong buuin ulit. Dahil dito, hindi nagtitiwala ang US sa ganitong uri ng pangako. Para sa kanila, kung iiwan lang ang lahat sa Iran, may posibilidad na i-restart nila ang programa kahit kailan. Isang utos lang, pwede itong bumalik sa dati. Kaya hindi sapat ang salita o kasunduan. Ang gusto nila ay siguradong kontrolado o tuluyang mawala ang kakayahan. Dito na pumapasok ang posibilidad ng mas direktang hakbang. Hindi na lang airstrikes o pressure, kundi aktual na pagpasok sa lupa. At sa ganitong klaseng operasyon, ang pinakaangkop na unit ay ang Delta Force dahil sila ang ginagamit sa mga misyon na kailangan mabilis, tahimik at eksakto. Pero bago pa ito mangyari, may isang malaking problema. Hindi lang basta pupunta sa isang lugar at kukunin ng uranium. Ang tanong ay kung nasaan talaga ito. May mga kilalang lugar tulad ng Fordo, Natanz at Isfahan. Pero hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Ang mga lugar na ito ay malalaki, nasa ilalim ng lupa at may maraming tunnels. Nasira na rin ang ilan sa mga ito dahil sa mga naunang strike. Kaya mas lalong naging mahirap tukuyin ang eksaktong lokasyon. Posible rin na nailipat na ang uranium, itinago sa ibang lugar o hinati-hati sa iba't ibang storage para hindi madaling makita. Ibig sabihin kung magkakaroon ng operasyon, hindi ito magiging simpleng pasok at kuha. Magiging paghahanap ito sa loob ng delikadong lugar na may posibilidad ng laban anumang oras. Habang hinahanap ang target, pwedeng may resistance, may biglang atake o may natitirang depensa. Kahit mahina na ang Iran, hindi pa rin sila nawawalan ng kakayahang lumaban. Sa puntong ito malinaw ang sitwasyon. Sa ibabaw parang kontrolado na ng US ang laban. Pero sa ilalim may natitira pang pinakamahalagang bahagi, ang enriched uranium. At hanggat hindi ito nakokontrol, hindi pa tapos ang laban. Dahil dito unti-unting nagbabago ang direksyon ng operasyon. Mula sa pag-atake mula sa malayo, papunta sa mas malapit at mas delikadong galaw. At kapag nangyari iyon, hindi na ito simpleng gera na tinitingnan mula sa malayo, kundi isang laban na mas personal, mas mabilis at mas mataas ang risk. Ngayon isipin kung matagpuan nga ng Delta Force ang hinahanap nila. Hindi pa doon natatapos ang problema. Doon pa lang nagsisimula ang mas mahirap na bahagi ng operasyon. Hindi sapat na makita ang target. Kailangan nila itong makuha at mapanatili ang kontrol sa lugar. Halimbawa ang Isfahan. Ang lugar na ito ay nasa loob ng Iran at malayo sa dagat. Kaya itong marating gamit ang helicopters mula sa mga barko ng US. Pero hindi ito simpleng biyahe.
Kailangan mag-refuel habang nasa ere, planado ang oras ng pagpasok at siguradong may backup kung may mangyaring hindi inaasahan. Bawat galaw ay kailangang eksakto. Kapag nakapasok na at nakuha ang site, lalabas ang mas malaking problema. Hindi sapat ang maliit na team para bantayan ang lugar. Kailangan ng dagdag na puwersa para siguraduhin na hindi ito mababawi ng kalaban. Ibig sabihin lalaki ang operasyon at mas maraming sundalo ang kailangang pumasok. Isang posibleng hakbang ay ang pagkuha ng isang airfield malapit sa target. Halimbawa ang Badr Air Base na malapit sa Isfahan. Kapag nakuha ito, mas madali ang pagpasok at paglabas ng puwersa. Pero kapalit nito ay mas malaking deployment ng troops at mas komplikadong operasyon. Sa puntong ito, hindi na ito simpleng special operation. Para ma-secure ang isang nuclear site, kailangan ng malaking bilang ng sundalo para bantayan ang paligid, tuloy-tuloy na suporta mula sa ere, at constant na pag-monitor sa paligid. At kung higit sa isang site ang target, mas lalo pang lalaki ang saklaw nito. Sa laki ng kailangan, posible na maging isa ito sa pinakamalaking operasyon ng ganitong klase. Hindi lang ito tungkol sa isang unit. Maraming bahagi ang kailangang gumalaw ng sabay-sabay. Kasama dito ang mga espesyal na team na marunong humawak ng radioactive materials. Hindi lang ito laban ng sundalo kundi pati ng mga eksperto na kayang mag-secure, mag-transport at mag-handle ng uranium ng ligtas. Kung magiging maayos ang plano, malinaw ang sunod-sunod na galaw. Papasok ang Special Forces, kukunin ng kontrol sa lugar, kukunin ng uranium, sisirain ng mga natitirang kagamitan at aalis agad. Sa papel mukhang diretso ang proseso, pero sa totoong sitwasyon sobrang taas ng risk. Habang ginagawa ito may posibilidad ng counterattack, may ongoing na pag-atake mula sa kalangitan at nasa loob sila ng teritoryo ng kalaban. Limitado rin ang oras dahil hindi pwedeng tumagal sa loob. Isang pagkakamali lang pwedeng magresulta sa pagkaipit ng buong team. Ito ang realidad ng ganitong operasyon. Hindi lang ito simpleng pagkuha ng isang bagay. Ito ay direktang pagpasok sa loob ng isang bansa habang may aktibong laban para kunin ang pinakasensitibong asset. Kapag sinubukan ito ng US, wala nang atrasan. Dahil kapag nagsimula ang ganitong hakbang, hindi na ito simpleng pag-atake mula sa malayo. Ito na ang pinakadelikadong bahagi ng laban. Yung punto kung saan ang isang maling galaw ay pwedeng magbago sa buong takbo ng digmaan. Hindi lang Delta Force ang kailangan sa ganitong operasyon. Sa totoo lang, sila pa lang ang unang hakbang. Kapag nakuha na nila ang target, kailangan agad ng mas malaking puwersa para masigurong hindi ito mababawi. Para masecure ang isang nuclear site at papasok ang mga combat troops tulad ng Army Rangers at iba pang units. Ang trabaho nila ay bantayan ang paligid, siguraduhin na walang makakalapit at protektahan ang buong operasyon. Dahil kapag nakuha mo na ang lugar, hindi pa doon natatapos ang laban. Kailangan mo itong hawakan at ipagtanggol. Hindi lang laban ang mangyayari sa lupa. Dahil binomba na ang mga site, malaki ang posibilidad na sira ang mga pasukan, may nakaharang na debris at gumuho ang ilang bahagi ng tunnels. Kaya kailangan ng engineers at mabibigat na kagamitan para mabuksan ang daan papasok. Hindi ito simpleng pasok lang. Kailangan pa itong ayusin bago magamit. May mas delikado pang problema. Hindi lang sirang gusali ang haharapin nila. Posibleng may mga nakatagong pampasabog tulad ng landmines at iba pang traps. Kailangan ng mga expert para mag-check at maglinis ng mga ito para maging ligtas ang galaw ng mga sundalo. Kapag nakuha na ang uranium, hindi ito pwedeng basta ilabas ng walang plano. Kailangan itong itransport ng maayos at ligtas. Ang pinaka-practical na paraan ay gamit ang eroplano. Ibig sabihin kailangan nilang kumuha o gumawa ng airstrip para mailabas ang mga nuclear materials. Dito lalong nagiging komplikado ang operasyon. Dahil kailangan nilang kontrolin ang isang lugar habang naghahanda ng paglabas. Habang ginagawa ang lahat ng ito, nananatili ang mga puwersa sa iisang lugar. Ibig sabihin, mas madali silang puntiryahin. Kahit mahina na ang Iran, may natitira pa rin silang kakayahan. Bumaba man ang paggamit ng missiles at drones, hindi ito tuluyang nawala. Dahil dito, kailangan pa rin ng matibay na depensa sa itaas. Kailangan ng air defense sa lupa, fighter jets na umiikot sa taas at tuloy-tuloy na monitoring para maprotektahan ang mga sundalo. Habang tumatagal ang operasyon, mas tumataas ang risk ng pag-atake at mas lumalaki ang posibilidad ng problema. May dagdag pang panganib mula sa radiation at aksidente habang hinahawakan ng uranium.
Kailangan ng mga espesyal na team na marunong humawak ng ganitong klase ng material para maiwasan ang mas malaking peligro. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw kung bakit handa pa ring gawin ng US ang ganitong hakbang. Ayaw nilang maiwan ang nuclear capability ng Iran. Hanggat may natitira, may posibilidad na bumalik ang problema. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa airstrikes o pagwasak ng military. Ang tunay na layunin ay kontrolin ang pinakadelikadong bahagi ng laban at siguraduhin na hindi na ito mauulit. Kapag sinubukan ng ganitong operasyon, ito na ang pinakamataas ang risk sa buong laban. Hindi na sapat ang lakas lang. Kailangan eksakto ang galaw, mabilis ang execution at walang puwang para sa pagkakamali. Isang mali lang pwedeng magbago sa buong takbo ng sitwasyon. May isang malinaw na senyales ngayon na nagbabago na ang galaw ng US. Papunta na ang tropa. Ang ika-31 Marine Expeditionary Unit ay galing Indo-Pacific at papunta na sa Middle East. May dala itong humigit kumulang 2,200 Marines at inaasahang darating bago matapos ang March. Hindi ito maliit na deployment at may isang mahalagang detalye. Hindi ito Delta Force. Ibig sabihin, hindi ito para sa malalim na operasyon sa loob ng Iran at hindi ito para kunin ang nuclear sites. Kung hindi nuclear ang target, malinaw na ang focus ay ang Strait of Hormuz. Ito ang lugar kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng oil sa mundo at kung saan nanggagaling ang mga pag-atake sa mga barko. Ang posibleng gawin ng ika-31 MEU ay magsagawa ng mabilis na pag-atake sa mga coastal areas ng Iran. Target nila ang mga lugar na ginagamit para sa pag-atake sa dagat. Hindi ito invasion sa buong bansa, kundi limitadong operasyon na may malinaw na layunin. Bago pa man dumating ang Marines, may ginagawa na ang US. Nagtatama na sila ng malalakas na bomba sa mga missile sites malapit sa baybayin. Ginagawa ito para alisin ang banta bago pa pumasok ang mga tropa. Kung hindi ito gagawin, magiging madaling target ang mga sundalo habang nasa lupa sila. Sa mas malalim na tingin, unti-unting nililinis ng US ang depensa sa baybayin para mas ligtas ang pagpasok ng Marines. Kapag nakapasok na sila, posible ang susunod na hakbang na kontrolin ng mga strategic na lugar tulad ng ports. Kapag nakuha ang mga ito, pwede silang magsilbing base para makontrol ang galaw sa dagat, mapigilan ang mga pag-atake gamit ang maliliit na bangka, at maprotektahan ang mga dumadaang barko. Pero kahit makuha ang mga lugar na ito, may risk pa rin. Kapag nasa isang lugar lang ang tropa, pwede pa rin silang tamaan ng missiles o drones. Kaya mahalaga ang mga naunang pag-atake. Hindi lang ito simpleng strikes kundi paghahanda para bawasan ang panganib bago pa magsimula ang operasyon sa lupa. Sa ngayon, malinaw na may dalawang posibleng direksyon ng US. Ang una ay ang paggamit ng special forces para kunin ang nuclear assets. Ang ikalawa ay ang paggamit ng Marines para kontrolin ang Strait of Hormuz. Magkaiba ang paraan, magkaiba ang target pero iisa ang layunin. Alisin ang kakayahan ng Iran na magdulot ng banta. Kapag nawala ang nuclear capability, mawawala ang pinakamalaking panganib. Kapag nakontrol ang Strait of Hormuz, mawawala ang kakayahan nilang makaapekto sa oil supply. Kapag nangyari ang dalawang ito, halos wala nang matitirang paraan ng Iran para lumaban. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa airstrikes o pressure. Ito na ang parte kung saan may galaw na sa lupa at may direktang epekto sa buong mundo. At habang papalapit ang Marines, iisa na lang ang malinaw. Papunta na ang laban sa mas malapit, mas direkta at mas delikadong bahagi kung saan bawat galaw ay may agad na kapalit. Sa puntong ito, may isa pang bagay na hindi gaanong napapansin pero malaki ang epekto sa laban. Ito ay ang logistics o kung paano gumagalaw at nasusuportahan ng mga puwersa. Hindi lang sapat na may armas at sundalo. Kailangan tuloy-tuloy ang supply ng fuel, pagkain, bala at iba pang kailangan para magpatuloy ang operasyon. At dito lalong nagiging lamang ang US. Dahil sa laki ng resources nila, kaya nilang magpadala ng supply kahit malayo ang operasyon. May mga aircraft na pang-refuel sa ere, may mga barko na nagsisilbing mobile base, at may sistema sila para hindi maputol ang daloy ng support. Ibig sabihin kahit tumagal ang laban, kaya nilang panatilihin ang pressure. Sa side naman ng Iran, mas mahirap ang sitwasyon. Dahil sa sunod-sunod na strike, nasisira ang mga daanan, base at storage ng supply. Kapag naapektuhan ng logistics, hindi lang bumabagal ang galaw, minsan tumitigil pa. At kapag naputol ang supply, kahit gaano kalakas ang natitirang puwersa, hindi ito magagamit ng maayos. Habang tumatagal, mas nagiging limitado ang galaw ng Iran. Kailangan nilang tipirin ang natitira nilang resources.
Hindi sila pwedeng basta gumamit ng gumamit. Bawat galaw kailangan pag-isipan. Pero dito sila lalo nahihirapan. Dahil habang nagtitipid sila, ang US naman ay tuloy-tuloy ang paggamit ng lakas. Walang tigil ang operasyon. Walang hintuan. Ito ang nagdudulot ng malaking agwat sa laban. Kasabay nito, may isa pang epekto. Nawawala ang flexibility ng Iran. Dati, kaya nilang mag-adjust depende sa sitwasyon. Ngayon dahil limitado ang resources, mas nagiging predictable ang galaw nila. At kapag predictable ang galaw, mas madali silang targetin. Habang nangyayari ito, mas lumalalim ang kontrol ng US. Hindi lang sa ere at dagat kundi pati sa bilis ng galaw ng buong laban. Sa ganitong sitwasyon, hindi na lang tanong kung sino ang mas malakas. Ang tanong na ngayon ay kung sino ang kayang tumagal. Dahil sa huli, ang laban na ganito ay hindi lang napapanalunan sa isang malaking strike. Napapanalunan ito sa tuloy-tuloy na pressure hanggang sa mapagod ang kalaban. At ito mismo ang nakikita ngayon. Habang tumatagal, hindi na lang nasisira ang kakayahan ng Iran. Unti-unti rin silang nauubusan ng paraan para ipagpatuloy ang laban. At kapag umabot sa puntong iyon kahit hindi pa tapos sa papel ang laban, malinaw na kung saan ito papunta. Habang lumalala ang sitwasyon, may isa pang epekto na unti-unting nararamdaman. Ito ay ang pagbagal ng normal na galaw ng bansa. Hindi lang military ang naaapektuhan, pati mga basic na operasyon tulad ng transport, komunikasyon at negosyo. Kapag ganito ang nangyayari, mas nahihirapan ng gobyerno na kontrolin ang loob ng bansa. Mas nagiging magulo ang daloy ng impormasyon at mas mahirap ayusin ang mga problema sa loob habang may pressure pa mula sa labas. At kapag sabay mong hinaharap ang problema sa loob at sa labas, mas mabilis bumibigay ang buong sistema. Hindi ito agad nakikita, pero unti-unti itong lumalabas habang tumatagal ang laban. Hindi ibig sabihin na dahil may Marines na ay wala na ang role ng Special Forces. Sa totoo lang, lalo pa silang magiging importante sa susunod na galaw. Ang mga drone at fast boats ng Iran sa Strait of Hormuz ay hindi basta kumikilos mag-isa. Kailangan nila ng utos mula sa mga command and control sites o C2 na nasa baybayin. Ibig sabihin kapag natamaan ang mga lugar na ito, mapuputol ang koordinasyon at mahihirapan silang magsagawa ng atake. Sa posibleng setup ng US, papasok ang ika-31 Marine Expeditionary Unit para kunin ang mga ports, mag-setup ng perimeter at kontrolin ang baybayin. Kasabay nito, gagamitin ng Special Forces tulad ng Delta Force, Navy SEALs at Green Berets ang mga lugar na ito bilang base para makapasok sa coastal area sa targetin ng mga C2 sites. Hindi ito full invasion. Hindi buong bansa ang target. Ang approach ay mabilis, direkta at nakafocus lang sa specific na target. Parang surgical strikes na eksakto ang galaw at walang sayang na effort. Sa kabuuan, dalawa lang talaga ang pinaka-importanting target para sa Iran. Una ay ang nuclear assets na nagbibigay ng military threat. Pangalawa ay ang Strait of Hormuz na nagbibigay ng pressure sa ekonomiya ng mundo. Kapag nawala ang isa, hihina ang posisyon nila. Kapag pareho nawala, halos wala na silang hawak. Kapag nangyari iyon, mawawala ang kakayahan ng Iran na makipagnegosasyon ng may lakas. Mawawala ang kontrol nila sa sitwasyon at mas lalo pang hihina ang gobyerno nila. Kahit na hindi ito full invasion, hindi pa rin maliit ang operasyon. Kailangan pa rin ng maraming sundalo para humawak ng mga lugar habang tuloy ang operasyon. Ibig sabihin malaki pa rin ang scale kahit limited ang target. Sa puntong ito, ang tanong ay kung handa ba ang Iran na ipaglaban ang natitira nilang assets o pipiliin nilang iwasan ang mas malaking gulo. Sa kabilang banda, handa ba ang US sa risk, sa posibleng paglala ng sitwasyon at sa mga magiging epekto nito? Habang tumatagal, mas lumilinaw na papalapit na ang laban sa ground operations at direktang harapan. At kung magpapatuloy ang pagtanggi ng Iran, posible na hindi na ito mapigilan. Malapit na nating makita kung hanggang saan talaga aabot ang laban na ito.